462. Higher Ground, hymn number 462, all together on that first. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, silvering as I'm homeward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My faith on heaven's tableland, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has strong desire to stay where doves arise and fierce dismay. The sun may dwell where trees abound. My prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My faith on heaven's tableland, a higher plane than I have found. Higher ground. I want to live among the world, those Satan's bars that we are hurled. For faith has won the joyful sound, the song which sings on higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My faith on heaven's tableland, a higher plane than I have found. Higher ground. Lift it up on the last. I want to scale the utmost height and catch a gleam of glory bright. But still I'll pray till heaven I found. Lord, lead me unto higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My faith on heaven's tableland, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. One day. Amen. Let's all join together on that first. One day when heaven was filled with his praises. One day when sin was as black as could be. Jesus came forth to be born of a virgin, dwelt among men, my example is he. Living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away, rising he justified, freely forever. One day he's coming, oh glorious day. One day they led him up Calvary's mountain. One day they nailed him to die on the tree. Suffering anguish, despised and rejected, bearing our sins, my Redeemer is he. Living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away, rising he justified, freely forever. One day he's coming, oh glorious day. And on that third, one day they left him alone in the garden. One day he rested from suffering free. Angels came down o'er his tomb to keep vigil. Hope of the hopeless, my Savior is he. Living he loved me, dying he saved me,
Let's rejoice on that fourth verse. One day the grave could conceal him no longer. One day the grave could conceal him no longer. One day the stone rolled away from the door. And he arose over death he had conquered. Now is ascended, my Lord evermore. Living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away. Rising he justified, freely forever. One day he's coming, oh glorious day. Amen. On the last, lift it up. One day the trumpet will sound for his coming. One day the skies with his glory will shine. Wonderful day, my beloved ones bringing. Glorious Savior, this Jesus is mine. Sing it out. Living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away. Rising he justified, freely forever. One day he's coming, oh glorious day. This is my Bible, God's holy word. It is the lamp unto my feet and the light unto my path. It was given to me to strengthen my relationship with God and enhance my life. My Bible is alive, and within lies the wisdom of God. It is my manual for teaching, correcting, encouraging, and training in righteousness. I believe that I will be blessed if I hear and obey God's word. My Bible speaks about the love of God and how he sent his son, Jesus, to die for me
so I can be free. This is my Bible, God's holy word. Amen. Ikalimang kabanata. Kung tayo'y sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo, tayo nga'y mga anak ng Diyos. At sino mang umiibig sa Ama, ay umiibig din sa anak. Ito ang palatandaang iniibig natin, ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay ang tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ang sanlibutan ay kayang talunin ng bawat anak ng Diyos, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Hindi sa pamamagitan ng tubig lamang, kundi ng tubig at dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo: ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At iisa ang patotoo ng tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos. At ito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang Diyos ay ginagawang sinungaling ng sino mang ayaw maniwala sa Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo: ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung kanino nanatili ang anak ng Diyos, siya ang may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang taong wala sa kanya, ang anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya, sapagkat alam nating ibibigay Niya ang anumang hingin natin sa Kanya na naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga Niya tayo, alam din nating ibinibigay Niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Kung makita nino man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan, at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo, at hindi sila maaaring galawin ng dyablo. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan.
Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na daan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y gumunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging purihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y gumunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailangan hinaon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Welcome sa ating kublihan. So mag-uumpisa tayo ng bago nating tema sa or series sa hapong ito, no? At ang ating series ay pinamagatang Live in God's Light. Okay, yan. So, live in God's light. Naniniwala tayo na ang Panginoon o ang Diyos ay liwanag, tama? No? Ngayon ano ang kahulugan? No? Ano naman ang kahulugan o anong ibig sabihin ng God is light? Papaano ito o papaano ang katotohanan na ang Diyos ay liwanag ay may apply natin, no? May apply natin sa ating buhay. So, at ang lesson natin sa mga susunod na araw, kasama itong araw na to, ay magbibigay sa atin ng kasagutan dyan sa tanong na yan. No? Papaanong ang Diyos ay liwanag ay magiging
realidad sa ating mga buhay at paano natin to i-apply sa ating mga buhay. Una ay kailangan nating malaman na ang Diyos ay banal, no? God is holy. Sa 1 John chapter 1 verse 5 ito ang sabi, "This then is the message which we have heard of him and declare unto you that God is light." O tamo, no? God is light. That God is light, and in him is no darkness at all. Sa wikang Tagalog, no? Gagawin nating bibigyan natin ng version to ng Tagalog, maganda eh. At ang sabi rito sa version ng Tagalog, ito ang aming narinig. Ito ang aming narinig, sabi ni Apostle John sa kanyang anak na ipinapahayag naman namin sa inyo. So ito po pala ay direkta na narinig ni Apostle John at kasama ng ibang mga apostles niya mula sa bibig ng ating Panginoon. Na ang Panginoon na nagsabi sa kanila na ang Diyos ay liwanag, no? O ang Diyos ay banal pala, no? God is holy. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Yan, ano? Now, alam ni John that na ang mga nagbabasa o nakakabasa ng kanyang mga isinulat ay ito ang malalaman natin na dapat ay magkaroon tayo ng proper, tamang relasyon sa ating Heavenly Father. Yan dapat. They had to have a proper understanding. Para magkaroon ng proper understanding patungkol sa kung sino ang Diyos, dapat ay magkaroon tayo ng proper relationship with God the Father. Yan pala yan, ano? Anything less, anumang kakulangan sa pagkakaroon ng proper na relationship sa ating Panginoon ay magkakaroon ng kakulangan sa proper understanding. No? Makukulangan o kukulangin ang ating pagkaunawa patungkol sa kung sino ang Diyos. Anything less, ang sabi, no? Anything less would mean that the people would miss out on experiencing fellowship with the true God. Yan, ano? So, kaya maraming mga tao, may mga idea sila tungkol sa Diyos. Marami silang alam patungkol sa Diyos, pero sa katotohanan ay hindi nila kilala ang Diyos. Yan, ano? So, bakit? Kasi kulang kasi yung proper, yung pagkaunawa nila sa ating Panginoon dahil nga wala silang proper na relationship sa ating Panginoon. Ang pinopromote natin sa Christianity is relationship. Hindi knowledge, no? Hindi about pagkaalam o nababasa natin at naintindihan natin. Hindi yon, kundi yung relasyon natin sa ating Panginoon. Kung tatanungin tayo, sino ang Panginoon sa iyo? Dapat ang sagot natin diyan ay Panginoon natin. And Savior. Oo, no, 'di ba? O Panginoon, 'di ba? Master ng Oo, buhay natin. master siya ng buhay natin. Siya ang sinusunod Siya ang driver ng buhay natin, ganon. Yan ang relasyon. sinusunod. Kapag meron kang relasyon sa Panginoon na katulad na ganon, magkakaroon ka ng proper understanding patungkol sa kung sino man Diyos, di ba? Yan. What was the best description of God that could be given? Ano ang pinaka-best na description ng na pwedeng ibigay ni Apostle John sa atin? John was led by the Holy Spirit, no? Nilid ng Holy Spirit si John para isulat ang mga ito. At sinabi niya, God was light. No? Ang Diyos ay liwanag. God is light. What did he mean by that? Anong ibig sabihin niya nung sinabi niyang ang Diyos ay liwanag? Ibig sabihin ba siya ay katulad niyang bumbilya na yan? No? Ang ibig sabihin ba, katulad siya ng liwanag na ibinibigay ng mga bombilya na nandyan sa taas natin? Yun bang ibig sabihin yan? Well, ang ibig sabihin yan ay ang Diyos ay banal. Yan. Pagka sinabi ni Apostle John o sinabi ng Biblia na ang Diyos ay liwanag, ang ibig sabihin yan, ang Diyos ay banal. Characterized by transcending moral purity. Yan, ano? So, talagang pure. Mahirap maunawahan yan kasi wala sa atin nakakita ng talagang pure, di ba?
Kahit na sinong pinakamabait na tao na makikilala at makikilala natin dito sa daigdig na to ay hindi nagtataglay ng morally o transcending purity in moral. Wala. Kahit napakabuting tao niyan, kahit na napakabait niyan, hindi talaga siya pure. No? Kasi nagkakamali siya, nagkakasala siya, pero ang Diyos ay nagtataglay ng transcending moral purity. Ibig sabihin, there is no darkness or sin in Him. No, walang pagkakamali sa Kanya, walang kadiliman sa Kanya, walang kasalanan na matatagpuan sa Kanya. He has never sinned and will He never or ever sin. Hindi talaga siya magkakamali, hindi talaga siya magkakasala. Sapagkat siya ay banal, yun ang kahulugan niyan. No? Yun palang ibig sabihin kapag ang Diyos ay liwanag. Hindi katulad ng bumbilya na yan, kundi ang Diyos ay banal. No, whether one considers God's eternity or His supernatural power, or His justice, or His omniscience, or His omnipresence, or His love, no? Or any of His other attributes, God's holiness permeates each of them. Tamo, no? Talagang yung holiness ng Panginoon kapag eternity ng Panginoon, ng Diyos ang pinag-uusapan, yung kanyang natural power, yung justice niya, yung kanyang omniscience. Yung omniscience, yung lahat ay alam niya. Walang naitatago sa kanya all at the same time, Omnipotence niya. Ibig sabihin ay pinakamakapangyarihan siya. Omnipresence niya, sa lahat ng dako siya all at the same time. Yung His love, yung pag-ibig niya. Hindi natin maintindihan to kasi alam po, tayong mga tao, umiibig tayo, di ba? Pero ang pag-ibig ng Panginoon ay yung nagpe-permit ng holiness ng Panginoon. No, naglalarawan, nagsasalabin ng kanyang kabanalan kahit ang pag-ibig ng ating Panginoon. Lahat ng attributes ng Panginoon, makikita mo doon ang kanyang kabanalan. No, sa bawat isa na yan. God is light in His total character talaga. Ang Diyos ay banal at siya ay liwanag sa kabuuan ng karakter niya. No? Since God is holy in His character, it logically follows that whatever He does will be accomplished with complete moral purity. So, no darkness of sin will be found in any of His action. Kita mo lahat ng ginagawa ng Diyos, kitang-kita mo talaga doon ang kanyang kabanalan. No? Kasi God is light. God then will never tempt anyone to sin. Sinabi yan dito sa James chapter 1 verses 13 to 14. Sa wikang Ingles, babasahin ko, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempteth He any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Sa wikang Tagalog ay basahin natin, huwag sabihin ni numan na tinukso siya ng Diyos kapag siya ay dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya ay inaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagdanasa. Yan. Hindi ang Diyos ang nanunukso sa atin. Yung ating pagdanasa. Di ba, no? Kung halimbawa ang pera ng iba, pagdanasahan mo. Sa'yo nanggagaling yung tukso na yan. Hindi yan nanggagaling sa Diyos. This is in contrast to God's enemy. Ang kabaligtaran talaga ng Diyos ang kaaway niya, si Satanas yan. Ang tawag kay Satanas sa Bible, sa Ephesians chapter 2 verse 2 ay Prince of the Power of the Air. Sa wikang Tagalog ay pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. No? Who is the Prince of Darkness in whom there is no truth. Yan, Kaya dito sa John chapter 8 verse 44, ye are of your father the devil. Wow, no? And the lust of your father
ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Yan, ano? Nung tayo yung mga hindi pa mga Kristiyano, ang sabi ng banal na kasulatan, si Satanas ang ama natin, kaya mga sinungaling tayo. No, gumagawa-gawa tayo ng kung ano-ano mga kwento kasi natural lang sa akin din yan eh. Kasi ang ating ama spiritually ay si Satanas nga. Kasi si Satanas ang ama ng lahat ng mga sinungaling. Pero ngayon ay hindi na kasi mga anak na tayo ng Diyos eh, di ba? Sa wikang Tagalog ay babasahin natin, ang diablo ang inyong ama. Sakit naman ito. No? Buti na lang hindi ko na ama si Satanas, no? Oh, sa mga nakikinig dito, sana si Satanas ay hindi na ninyo ama. Mawawala lang ang pagiging ama ni Satanas sa inyo kapag si Kristo ay naging Panginoon mo at naging tagapagligtas mo. Kaya kinakailangan dapat pagkatapos na mapanood mo itong video na to ay dapat tanggapin mo na si Kristo bilang Panginoon mo sa sariling tagapagligtas para hindi na ka na mapasama dun sa mga ang diablo ay kanilang ama. Yan ano? Kaya i-end na natin ang pagiging ama ni Satanas sa atin. Maging tagapagligtas natin si Kristo. Yun ang tama, di ba? The light by which he tries to seduce the unwary is only a counterfeit of God's. Ang ibig sabihin niyan, may mga tao kasing yung hindi nag-iingat. No? Mga taong hindi anak ng Diyos. Yan yung mga unwary. Kaya sila ang siniseduce. At naniniwala naman ang mga siniseduce na ito dahil nga hindi nga sila anak ng Diyos. No? Pagka tinutukso sila ni Satanas, pagka merong ino-offer si Satanas, tinatanggap nila kasi counterfeit nga eh. No? Pinepeke ng diablo ang Diyos. Yan, ano? Kaya dito sa 2 Corinthians chapter 11, verses 14 at saka verse 15, ang sabi dito, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. O, kita mo? No? Siya ay nagmumukhang anghel ng kaliwanagan. Kaya sabi, therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Yan, kahit ngayon, ang daming mga bulaang propeta. At sila ay katulad ng kanilang ama na si Satanas. Mga sinungaling. Yan. Sa wikang Tagalog ay babasahin natin, hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkukunwaring lingkod ng katwiran. O yung iba nga dyan, di ba? Puti pa ang suot eh. O di ba? At ang kanilang kahitnatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Kita mo yan, ano? Yan. Whether Satan does is sinful and false, no? One of his main activities. Kasi si Satanas talaga, sinful talaga diya at talaga punong-puno ng falsehood yan, no? At saka ang pinaka-main activities niya is tempting people to sin. Tuksuhin ang tao para magkasala. And God's holiness is always exposes and defeats Satan's attempt to corrupt and tempt. Yan. Kaya ang holiness ng Panginoon ang nag-expose at tumatalo sa lahat ng attempt na ginagawa ni Satanas upang manukso para ang tao ay magkasala. Lalo na tayong mga anak ng Diyos, ano? Pinoprotektahan tayo niyan. Kaya napakalaga na maintindihan natin ang kabanalan ng ating Panginoon. Through the cross, Satan is powerless. Wala nang kapangyarihan si Satanas sa ating mga anak ng Diyos. Through the cross eh. Kasi dahil sa cross ni Kristo ay wala nang power si Satanas. Powerless na siya. Kaya dito sa Colossians chapter 1 verse 13, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Wow! Sa Tagalog, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at nilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa Colossians chapter 2 verses 13 to 15, sa wikang Tagalog, kayong dating patay dahil sa kasalanan
Yan, ganyan tayo eh. Mga patay tayo sa ating kasalanan noong bago tayo maging Kristiyano. Kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat at alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Mga pananagutang katuugnay. Ano ang mga pananagutan? Mga pananagutan na mga ginagawa natin. Marami tayong ginagawa na may mga pananagutan. Kasi, kaya kapag nabubuhay tayo sa kautusan, daming pananagutan yan. Okay, buti na lang. Hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng ating mga ginagawa, no? Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako niya sa krus. Sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanglibutan. At ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang pinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Yan, to say that God is completely morally pure, kasi ang Diyos completely morally pure siya, no? Is to declare that the gods of the Greeks are actually false gods. Noong unang panahon, ang false gods ang tinutukoy diyan ay mga Diyos ng mga Grego eh. Kaya lang, hindi na kasi Greek ang prominenteng lahi ngayon, no? Actually, wala nang prominenteng lahi ngayon eh. Basta tao ka, ano man ang lahi mo, tao ka eh. Yan, ano? Kaya ginamit natin yung word na Diyos-Diyosan ng mga Grego rito. Kasi nung unang panahon, ang isa sa mga prominenteng lahi ay ang mga Grego. Pero hindi na ngayon. Okay? Kaya ang tao ngayon, kapag walang Diyos, talagang merong Diyos-Diyos dyan. Yan ang ibig sabihin yan. Ano? This means that people must either reject the biblical God, continuing to follow false gods, or accept the claims of the biblical God revealed through Jesus Christ. Yan. No? Kapag hindi natin ni-recognize ang biblical God, yan eh. Kasi ito kasi nagpakilala sa atin ng biblical God eh. Kapag hindi natin siya kinilala, sinong Diyos ang kikilalanin natin? Di Diyos ng mga Grego noong unang panahon, o Diyos ng mga tao, sino man ito, na hindi kumikilala sa Diyos ng Biblia na ating sinasamba at kinikilala. Yan ano? At ang Diyos, mga kapatid, bagamat ang Diyos ay sinulat dito, at ito nagpakilala sa atin, nireveal siya ni Hesus Kristo. Yan ano? So, si Jesus ang nag-reveal. Anong ibig sabihin nag-reveal? Si Kristo ang nagpakilala at nagpaalam sa atin kung sino ang Diyos na ito. Na kanyang Ama na nasa langit, na siya rin naman ay Diyos. No? Yan. It is the same today. Tulad ngayon, there are many false gods in our society. No? Kahit na saan ka pumunta, daming Diyos na kinikilala. No? Some springs completely from man's imagination. Dami. Mga imahinasyon, babae, sinasamba, kasi imagination. Dahil sa imagination nila naniniwala sila na ang babaeng ito ay dapat sambahin kasi nakapagpapagaling daw, mga ganon. Hawakan ka, ikaw ay gagaling, mga ganon Nakakagawa ng mga milagro, so on and so forth, no? Others are a mixture of human imagination and selected aspects from biblical God. Ito ang pinakauso, yung mixture of human imagination, no? Selected aspects from the biblical God. Yan. Pinagsama yung imagination ng tao at saka yung feeling aspeto, no, ng biblical God. Yan, kaya kita mo, si Mary nasa Bible, idinikit sa imagination ng tao. Imagination ng tao na kapag ka nanay ang lumapit sa Diyos at siya ay makikiusap sa Diyos dahil nagkasala ka
sa Diyos. No? Kapag ka nanay ang lumapit, ikaw ay patatawarin. Oh. Imagination ng tao yan di ba? Pero ang sabi ng Bible, meron lang iisang tagapamagitan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Ano yung ibig sabihin ng namamagitan? Mediator. Ibig sabihin, kapag ka meron kang pagkakamali, siya ang lalapit sa iyo o siya ang lalapit sa Diyos para ipakiusap ka. Si Kristo lang yun. Pero ang imagination ng tao, kasi nga sa relasyon, di ba? Kapag ka nanay ang lumapit, ano man kasalanan nung anak, halimbawa nagkasala sa kapitbahay, nanay ang lalapit at pakikiusap, mas patatawarin daw at mas pakikinggan kasi nanay. No? Imagination ng tao na ikinabit sa Diyos. Yan, ibang aspeto, yung hindi kompletong aspeto sa Bible. Kumuha lang ng konti, tapos idinikit o idinuktong o kaya ay isinama doon sa imahinasyon ng tao. Yan, kaya kita mo, si Mary ay talagang iginagalang at hindi siya kinikilala bilang isang pangkaraniwang tao lang, kundi talagang above men. Hanggang sa hanggang sa naging birhen na forever. No? Mga ganon. At hindi nagkasala kahit kailan. Imagination yan ng tao, wala sa salita ng Diyos yan. Yan ang ibig sabihin yan, Human idolatry has falsely portrayed the true God. Yun, yung pagiging makadiyos-diyosan natin. Kasi ang hilig talaga ng tao na sa Diyos-diyosan At ito ay nagpo-portray at nagpapakilala kung sino ang totoong Diyos sa atin. No, yung pagiging yung talagang idolatrous talaga ang tao. Ayaw talaga, hindi tayo mabubuhay kung wala tayong nakikita at wala tayong nahawakan. Ganun talaga yan, Kaya kita sabi dito sa 1 John chapter 5 verse 21, little children, keep yourselves from idols. O sa wikang Tagalog, mga anak, lumakayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. No, sinful men have made role models out of their false gods. Ayan pa. Sa mga maling mga Diyos-Diyosan, ginagawa nilang modelo. Halimbawa, meron kang problema sa, halimbawa, hindi ka mabuntis. Di ba, merong mga pinupuntahang lugar? Yun ang model para sa mga gustong magbuntis. Ang alam ko, parang sa Rizal yata yan O sa Pangasinan yata. Pupunta sila ron at doon nila makikita yung Diyos-Diyosan o Santo para sa mga gustong magbuntis. Ganon, At yan, katulad ng merong Diyos-Diyosan para sa mga pananim. Diyos-Diyosan para sa mga bagyo, mga ganon. No? Maraming Diyos-Diyosan na tinatawag para sa iba't ibang mga problema. Pero mga kapatid, iisang Diyos lang ang dapat natin tinatawag at hinihingan ng tulong sa napakaraming problema ng tao. No? Ayan. Kaya sinabi natin na modelo na kinukuha ng tao na bilang modelo sa iba't ibang mga problema nila, pero mga false gods yan, which have been recognized as often involved with evil. Yan. Regardless of this imaginative concept. Kasi ang Diyos-Diyosan kasi nabubulang yan sa imaginative concept The God revealed in the Bible is still the only true God. Yan, Each person must make a choice regarding Him. Kinakailangan tayong gumawa ng desisyon at tamang pagpili patungkol sa Diyos na ito. Kasi to fail to decide is to decide against Him. Kapag kasi nagkamali tayong magdesisyon at kilalanin ang Diyos na pinapakilala ng Bible, then we choose to decide against the God of this Bible, di ba? Tayong mga Kristiyano, we will never decide against the God of this Bible. Kaya si Kristo ay sinasamba natin, pinakikinggan natin,
sapagkat siya ang Diyos na nag-reveal ng Diyos na Espiritu at Diyos na kanyang Ama na nasa langit. No? Tayo po'y manalangin. Ama namin, maraming salamat sa pagkakataon pinagalob mo sa amin. Nawa pinagpala mo ang aming naging aralin sa pagkakataong ito. Nawa, Panginoon, pagpalain mo ang sinuman na makakapanood ng video na ito sa pangalan ng Panginoon Hesus. Ito'y aking samot dalangin. Amen at amen.